Apat na uri ng panlapi. Una, unlapi. Pangalawa, gitlapi. Pangatlo, hulapi. Pang-apat ang kabilaan. Ang unlapi ay ginagamit sa unahan ng pandiwa. Pag sinabi nating pandiwa, ibig sabihin ito yung salitang kilos. Halimbawa, ang salitang ugat na laba, dadagdagan natin ng mag sa unahan, magiging maglaba. Dadagdagan naman natin ang salitang linis ng mag sa unahan, o magiging maglinis. At ang ligo, dadagdagan natin ng mas sa unahan, magiging maligo. Ang gitlapi naman ay ginagamit sa gitna ng pandiwa. Halimbawa, ang salitang ugat na sama, dadagdagan natin ng sa gitna, magiging sumama. Ang salitang sabi ay dadagdagan natin ng in sa gitna, so magiging sinabi. Ang salitang ugat na kain ay dadagdagan natin ng panlaping in sa gitna at magiging kinain. Ang hulapi naman ay ginagamit sa ulihan ng pandiwa. So, kinakabitan natin ito ng mga panlapi sa ulihan. Salitang awitin, lagyan ng in sa ulihan, nagiging awitin. Ang salitang huli, dadagdagan natin ng hin sa ulihan, magiging hulihin. Kabilaan naman ang tawag sa panlaping kinakabit sa unahan at hulihan ng pandiwa. Halimbawa, ang salitang kanta, dadagdagan natin ng nag at han sa ulihan, magiging nagkantahan. At ang salitang awit, dadagdagan natin sa unahan at hulihan pa rin ng nag-awitan. Ang salitang ugat na sayaw, dinagdagan ng nag sa unahan at an sa hulihan, magiging nagsayawan. So, yan yung kabilaan kasi unahan at hulihan. Dinagdag yung mga panlapi. Ulitin ko, yung unlapi, dinagdagan ng panlapi sa unahan. Ang gitlapi naman, dinagdagan ng panlapi sa gitna. At ang hulapi naman sa hulihan. At ang kabilaan, unahan at hulihan. Ang panguling halimbawa ng kabilaan ang salitang ugat na hiyaw. So, dadagdagan o kakabitan natin ng panlaping nag at an. So, magiging naghiyawan.